5 na signs na mahal ka talaga ng partner mo and no doubt about it. Hello, what is up? Kumusta? Good day sa inyong lahat mga katambay. Anyway, sa mga baguhan at hindi pa nakakakilala sa akin, just call me or Kuya M. And don't forget to give me a thumbs up. Napakalaking tulong po at sa channel na ito. And, of course, don't forget also to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video. Let's go na, mga katambay. Itong 5 sign na pag-uusapan natin ngayon ay hindi na yung parang pang teenager, kundi na itong sign ibibigay ko sa inyo is yung pang matured na talaga na relationship. Yung emotionally attached talaga siya sa'yo. Kumbaga nag-i-invest talaga siya emotionally, not just physically. Hindi lang siya physically attracted sa'yo, kundi emotionally attracted siya sa'yo. Kasi ang physical, sometimes dun naloloko ang karamihan. Kasi ang akala nila mahal na isang tao dahil maganda or talagang sexy. Pero habang nagtatagal, dahil sa naka-base lang sila sa physical, alam natin ang physical ay kumukupas yan. Nagsasawa ka dyan. So, nawawala yung feeling nila. Then, all of a sudden, nakala nila hindi na nila mahal yung isang tao because nakalimutan nila na nag-invest emotionally. Kaya, itong 5 signs na ito ay talagang napakalaking confirmation na talagang mahal ka nga. True love, yung kanyang nararamdaman sa'yo. Okay? So, proceed na tayo sa number 1. He confides in you. Or in short, nag-o-open siya ng mga sikreto niya sa'yo. Alam mo, kaming mga lalaki, hindi naman namin ugali ang nag-o-open ng mga sikreto namin. Mostly kaming mga lalaki, tinatago namin hanggang kaya namin isolve, hanggang kaya pa namin i-handle, sinusolo talaga namin. Bihira lang ang nag-o-open. Pero, alam mo, kapag nag-confide siya sa'yo, or nag-open siya sa'yo, ibig sabihin, may tiwala siya sa'yo. And ang tiwala, hindi yan something na nabibili. Ang tiwala, kusa yan na binibigay sa isang tao. Kaya kung meron siyang tiwala sa'yo, nag-open siya, ibig sabihin, kung handa siyang mag-invest sa'yo, mahal ka. Kasi hindi ka naman mag-i-invest. Like for example, sa isang business. Hindi ka naman mag-i-invest sa isang business kung wala kang tiwala na mag-prosper itong business na to. Or mag-grow yung business na yan. Yeah. Nag-i-invest ka kung alam mo na may patutunguhan yung business na yan. Kahit tanungin nyo sa mga business-minded or mga businessman. So, if he tells you his secret, huwag mo siyang i-judge. At kung maaari, huwag mo munang turuan kung anong dapat niyang gawin hanggat hindi siya humihingi ng tulong or advice or hindi siya nagpapaturo. Hayaan mo lang, makinig ka lang, makipagsimpati ka lang, i-absorb mo lang kung ano man yung sabihin niya. And never ever judge him. Dahil sa aming mga lalaki, hirap mag-open. Okay? So, hayaan mo lang na maging komportable siya sa'yo. So, proceed na tayo sa number 2 na sign na mahal ka talaga ng isang lalaki. He values the time that you spend together. Hindi lang yung spend yung oras sa kama. Dahil kung more siya sa physical, sa kama, alam ko naman sa inyo, karamihan gustong-gusto nyo rin. Pero kung wise ka, dapat ang tinitignan mo hindi lang sa kama. Yung chine-cherish niya or binavalue niya. Especially kapag you spend your time together na magkwentuhan, mag-open, na nag-uusap, na may bonding, na nag-enjoy sa mga laro or mga activities. Dahil kapag ang lalaki, binavalue niya yung mga oras na magkasama kayo sa pamamasyal, sa dates, sa kainan, sa labas, or whatever, kung ano man yung ginagawa niyo, even mga adventures like akyat ng bundok or mamamasyal sa beach, binavalue niya yung mga bagay na yun. He takes a lot of pictures na magkasama kayo. Dahil mahal ka. Bakit niya binavalue yung mga bagay na yan? Because nakikita niya na may future sa inyo. Na mahal ka. Kaya nag-i-invest siya ng ganun. Pero kung hindi ka man lang bigyan ng oras, or parang lagi siyang nagmamadali kapag kasama mo, pag palagi siyang nagmamadali na umuwi na, palaging nagmamadali na matapos na yung ginagawa nyo, nako kaibigan, medyo magdalawang isip ka na dyan. Tsaka lang siya gustong magtagal or gusto pa ng gusto kapag pagdating na sa ama or sa sex. Delikado ka dyan, kaibigan. Red flag yan. Number 3. He gives you something na nagpapakita na mahalaga ka sa kanya. Physically, materially, nagbibigay siya ng mga regalo or even tinutulungan ka sa businesses mo, sa trabaho mo, like for example, mag-a-apply ka, support ka dyan, tutulungan ka. And especially, binibigyan ka ng time at attention. Kahit sobrang busy pa yan, he find ways
Kahit na matagal na kayo sa relationship. Dahil ganito kasi, kapag matagal kayo sa relationship, yung dating attention, di ba, parang hindi na masyado. Or yung dating kilig, lahat ng yan, kumukupas yan. Pero, alam mo kung mahalaga ka sa kanya, even kapag nagtagal kayo, bibigyan ka pa din ng atensyon. Though, hindi na tulad ng dati na halos oras-oras or minuminutos nagre-reply sa'yo or nasa'yo yung kanyang atensyon. But, mararamdaman mo na talagang mahalaga ka sa kanya dahil, like for example, mga special events, yung anniversaries nyo, or mga special moments sa buhay nyo, mga special dates sa buhay nyo, ay talagang naglalaan siya ng oras para doon, para i-celebrate ng mga yun. Or kung kailangan mo ng atensyon dahil nanghihina ka na, you feel alone, you failed sa mga bagay na gustong gawin, mararamdaman niya yan. Makikita niya yan kung mahal ka, trust me. At handa siya na ibigay sa'yo ang ilan sa kanyang oras para makasama ka, para malambing ka, para makomfort ka, para mapatibay ka. Kung mahal ka, nag-i-invest siya ng ganon sa'yo. Tanungin niyo ako, what if hindi kuya, what if hindi ibig sabihin, hindi niyo ako mahal? Red flag. Number 4, he wants to work out every issues with you. Ito talagang isa na pinaka-confirmation mo para masabi mo kung mahal ka o hindi. Dahil kung hindi ka mahal, trust me, kapag nagkaroon ka ng issues, ng misunderstanding, kapag nakilala mo siya, meron kayong mga hindi nagkakaintindihan, or meron siyang nalaman na sikreto mo, na which is ayaw niya, or nakaka-frustrate sa kanya, or nakaka-disappoint sa kanya, iiwan ka, or tatalikuran ka, or manlalamig siya, or maghanap siya ng iba. Ganun yon kapag hindi siya emotionally invested sa'yo, or wala siyang plano mag-invest sa'yo emotionally, or hindi ganun kalalim yung kanyang pagmamahal. Pero trust me, kapag mahal ka, he works, or mag-iisip siya ng mga ways para ma-solve yung problema nyo, para ma-fix nyo. Like for example, kakausapin ka ng maayos. Sabihin sa'yo na, we need to work this out. May mga toxic na ugali ako, pero handa kong itama ito. Handa akong magbago para sa atin, para sa relationship natin. Hindi yung nagkaroon lang kayo ng issues, hanap agad ng iba. Para hindi siya ganun masaktan. Hindi ganun ang isang lalaki kapag tunay ang kanyang pagmamahal sa'yo. Maybe, mahal ka sa tingin niya, meron siyang feeling sa'yo, pero iba kasi yung feeling sa love eh. Ang feeling mo lang. Kapag yung feeling nawala, handa kang iwan yung tao, or okay lang sa'yo na iwan mo dahil napunta na sa iba yung feeling. Pero kapag mahal mo, kahit nawala yung feeling, pipiliin mo mag-stay. That's love. Love is a choice, not just a feeling. And number 5, he changes his behavior according sa feedback mo sa kanya. Alam mo, ito rin talaga ang the best na confirmation mo na mahal ka. Dahil handa siyang magbago para sa'yo. Not in the sense na gusto mo siyang kontrolin, not in the sense na baguhin niya yung lahat-lahat niya para lang mag-fit sa mundo mo, pero magbabago yan lalong-lalo na kung alam niya na mali yung kanyang ginagawa, na mali yung behavior niya, na mali siya. Tandaan mo to, ang isang lalaki, bihira yung nakikinig sa mga partner nila, sa kapwa nila. Kasi ang personalities or ang pagka-design ng lalaki is dapat siyang nangingibabaw. Siya yung leader. Siya yung mas dominante. Yun yung nasa instinct kasi ng lalaki. Yun yung karamihan or generally na instinct ng isang lalaki. Lalo-lalo na kung may personality yan ng alpha or sigma, male. Kaya bihira lang na makikinig yan. Kaya yun yung isang weakness naming mga lalaki na hindi kami masyadong nakikinig sa mga hinaing nyo. Or kapag nasasaktan kayo, ay hindi kami masyadong nakikipagsimpati. Yun yung isang weakness ng isang alpha or sigma. Pero kapag pinili niya na magbago, na ayusin niya yung sarili niya, na magkaroon siya ng self-control at hindi yung magiging narcissist yung isang lalaki, mahal ka. Tunay ang kanyang pagmamahal. May ibang usapan nga muna tayo. Merong mga lalaki na ganito, alam ko na meron sa inyo ang ilan na may partner ng ganito. Yung mindset nila is that dahil sa lalaki sila at feeling nila isa silang alpha or nanonood man sila ng mga ibang YouTuber or natutulala sila sa ibang mga influencer na nagtuturo about paano maging alpha male, I feel sad for them. Kasi yung iba feeling alpha male yung personalities nila, pero ito ang ni-reply ko sa kanya, sinabi ko sa kanila na ang personalities ng isang lalaki or isang tao, dahil meron din namang alpha female, ito ay gift from him.
gift from God. Pero hindi ibig sabihin na porke alpha yung pagka-design mo is that okay lang na mang-apak ka ng iba. Okay lang na kahit magpalit-palit ka ng girlfriend dahil alpha ka eh. Yun yung kasi yung instinct ng isang lalaki. Pero hindi ibig sabihin na tama yun. Hindi ibig sabihin na yun, kapag yun yung instinct mo is that yun na yung tamang gawin mo. You need to control yourself. Na kung alam mo na meron kang masasaktan, na meron kang niloloko, huwag mong gawin. Kaya nga maraming mga lalaki na kahit sila yung nagkasala is that ma-pride pa din. Dahil ayaw nilang magbago, ayaw nilang mag-adjust. Dahil feeling nila sila yung tama. Ito pa nga yung worst na paniniwala nila na dapat daw yung babahayan palaging nagkakandara pa, naghahabol. Kasi nga, mas dominant ang lalaki. Or hari yung lalaki. Sabi ko, grabe, I feel sad. Although, talagang ganun yung pagka-design. But, if you know na meron kang pagkukulang, if you know na ikaw yung may kasalanan, if you know na masasaktan naman yung partner mo na parang unfair, mag-adjust ka din. That is why I feel sad sa mga ganyang tipo ng lalaki. Tanging gawin lang natin sa kanila is to pag-pray sila. At kung nasasakal ka na, huwag kang magdalawang isip na mag-let go. Maybe in that way, dyan siya matututo. In that way, dyan niya mararamdaman yung pagkawala mo sa kanyang buhay. At matututo siya. So balik tayo sa topic natin. Kapag mahal ka, handa siyang magbago. According sa feedback mo. According sa sinasabi mo sa kanya na ayaw ko yung pagiging lasinggero mo, handa siyang magbago. Or handa niyang i-improve yung sarili niya. So, that's it for today's video. Don't forget to give me a thumbs up. Napakalaking tulong po para sa akin at sa channel na ito. And, ingat po kayo palagi. God bless. Bye.